sa Panginoon because of that camp. Amen? At alam niyo po ba na nasa panahon na tayo ngayon na kailangan mag-reach out tayo ng maraming kaluluwa, lalo na yung mga kabataan para sa Panginoon. Amen? Kaysa naman agawin sila ng mundo, ng kadiliman, dapat madala na natin sila sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So kung meron kayong mga pamangkin, mga anak, o pinsan, sa mga lukulukong mga kabataan, dalhin nyo na sila ron. Kasi iparehab nyo po mas mahal. Ang rehab po ngayon napakamahal, 10 to 15,000 a month. Samantalang ito, 3,000 lang ang ibabayad nyo. Grabe, meron silang assurance na talaga sila pumunta sa langit. Amen? Parang hinanayin nila. Alright, so magandang umaga po sa bawat isa. So sabihin mo sa katabi mo, nagagala ako masama kita ngayon. Amen. Praise the Lord. So sana huwag nyo matulugan. Okay, so sana huwag nyo matulugan. Pero kung gusto nyo matulog, okay lang din. Okay, so pinapayagan namin kayo matulog. Pero pag natulog po kayo, isa lang pakiusap namin, pwede po ba kung matulog kayo, hindi lang po mata ninyo. Okay lang po ha? Yun lang po request namin, pwede po kayo matulog, pero yung mata nyo nakatila. Amen? Pero sige, palapakan na natin si Lord. So our topic for today is the secret of real strength. Maraming mga tao ngayon, maraming silang visyong ginagawa sa buhay nila. Isa sa mga dahilan ay dahil kulang sila ng lakas sa buhay nila. At ang tendency, kukuha sila ng lakas sa anumang bagay, sa shabu, sa mentors, ano man yan, mga anak, ano man yan. Kasi merong bagay sa buhay nila na sila ay naghihina. At itong lakas na pag-uusapan natin na ito, hindi ito yung physical strength. Kasi kung physical strength pag-uusapan, dito sa loob ng kwarto na ito, kakilala ko pinakamalakas na tao rito, si JD. Opo, grabe, pag bumuhat mo niya kahit ang tricycle, kaya buhatin niya. Pero hindi yun yung strength na gusto ko pag-usapan natin ngayon. Kasi, isa sa mga gusto ng kaaway, lahat ng mga anak ng Diyos sa mundo ito ay mawala yung kanilang lakas. At pag ikaw ay wala ng lakas, ang hirap na magpatuloy sa buhay natin at ang ating paglakad sa Panginoon. Pag tayo wala ng lakas, ang hirap na po mag-serve sa Panginoon. Pati yung ating relationship sa ibang tao ay apektado. That's why kailangan natin itong lakas na ito. Maraming tao ngayon, dahil kulang sila ng lakas, maraming bagay na nagpapahina kasi sa mga tao. Bukod doon sa problema sa loob ng pamilya, nakapanghina yan. Bukod doon sa mga kasalanan dumating sa atin, nakapanghina yan. At pag ikaw ay nangihina na, ang tendency, kukuha ka ng lakas sa maraming bagay. Kaya ang mga tao, dahil kailangan na ng lakas, imbis na sa Diyos sila kukuha ng lakas, kahit na anong relationship, papasokin nila, basta magkalakas lang sila. Ganun katindi yun. Kapag ikaw ay nangihina, mangitian ka lang, feeling mo, palalakasin ka na niya. No? So, kaya lahat ng relationship, kahit na hindi mo iniisip, papasukin mo ito kasi feeling mo pag nagkaroon ka ng relationship, kahit mali minsan, ang pakiramdam mo lalakas ka doon. Dahil meron nangihina na parte sa iyong buhay. At ako naniniwala na napakaraming taong nangihina ngayon sa mundo ito. Pero itong panghihina na ito ay hindi bagay sa isang anak ng Diyos. Oo, maraming taong nangihina ngayon sa buong mundo. Physically, titignan mo sila, malakas sila. Marami silang kayamanan, kompleto sila sa buhay. Pero pag in-scan mo sila spiritually, hinang-hina na sila. Pero itong panghihina na ito, parang hindi ito napabagay sa mga anak ng Diyos. Sabi mo sa atin, hindi bagay sa ito. Kasi ang anak ng, dahil ang Diyos na ating sinasamba nito, ay Diyos na makapangyarihan. Kaya, hindi pwede ng mga anak ng Diyos nangihina, hindi bagay talaga. Ano ba itong strength na pag-uusapan natin? What is power? Who is really strong? And who can really be powerful? At sana ngayong umagang ito, bago kayo umuwi, ay matagpuan yung tunay na lakas na dito sa mundong ito na kailangan mo. Naalala ko, kilala niyo si Superman, kilala niyo po si Superman. Isang pinakamalakas. Isa sa mga superhero ng pinakamalakas. Lupit nun. Grabe, umiikot na mundo, universe niya. Lupit.
sobrang lakas niya, oh. Sa sobrang nilito. Pero pagdating sa kryptonite, paksa, hihina. At hindi ko alam kung ano mga nang nagpapahina sa inyo ngayon. Maaaring yung mga wallet nyo na walang laman, pakapit yung pahina. So, I don't know the reason behind yung panghihina ng bawat isa ngayong bagay. But I believe we have a powerful God. At gusto sana ngayong bagay ito, ang panalangin ko ay pag-uwi natin lahat. Meron tayong taglay na lakas upang ang buhay natin ito ay mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Amen ba mga kapatid? So kung sasamahan niyo ako dito ngayong umagang ito para pag-usapan natin ito, gusto ko sana madalangin muna tayo ngayong umagang ito. So if we can bow our heads for a short prayer. Father God, we are here, we are not perfect. Marami kaming pagkukulang sa iyo, marami kaming kahinaan, Panginoon. Ang dami namin struggle sa buhay ngayon sa oras na ito. At marami kaming mga tanong sa aming isip, sa aming puso, na matagal na kami humingi ng sagot, pero hanggang ngayon parang hindi malinaw ang mga sagot na gusto namin marinig sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, O Diyos, anumang kahinaan ay kaya ko kaming palakasin sa umagang ito. At anuman yung mga bagay, O Diyos, na nagpapahina sa amin, Panginoon, ito po ay alam mo, at tulungan niyo po ang bawat isa. Diyos, Ama, ang kalaban po namin na hindi namin nakikita, sila po ay spiritual na mga forces sa mundo ito. Sila ang mga dalinan kung marami sa amin ay nangihina. O Diyos, isa sa mga bagay na panghihina namin ay yung mga kasalanang patuloy namin hindi mapagtagumpayan, O Diyos. At wala kaming lakas para pagtagumpayan ito. Kailangan po namin ang lakas ng bumula sa iyo sa umagang ito. Ama namin nasa langit, ano ba mga problema ng bawat isang pinagdadaanan ngayon? Ikaw lang po ang nakakalam nito. Pero ako ay naniniwala, ang biyaya po, ang lakas mo, Panginoon, ay hindi nagbabago. Dahil sabi mo sa inyong salita, you are the same yesterday, today, and forever. Ikaw pa rin yung Diyos na kahapon at ngayon. At magpakailanman sa mga susunod na araw. Panginoon, dalangin namin na ngayong umaga ito, hindi lang kami basta pumunta rito at dahil linggo lang. Nawa, Panginoon, yung sarili ay maranasan namin. Yung sarili mo, Panginoon, ipakilala mo sa bawat isa namin. Unang-una, Panginoon, nandito kami dahil ikaw ang gusto namin puntahan sa lugar na ito. At ikaw lang ang makakatulong sa amin. Ikaw lang ang pwede magpalakas sa amin. Hindi yung mga bagay na binibigay ng mundo ito. Ama, minsan pa, kumilos ka po sa buhay ng bawat isa, sa pamamagitan po ng Santo Espiritu. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala, sa isip, sa salita, sa gawa po nito. We thank you, Lord. We honor you. In the name of Jesus Christ we pray. All the people will say Amen. Sabi po sa Mark 11:23, verse 24, sabi po, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. This is a very powerful verse from the Lord Jesus Christ. And itong verse na ito, hindi po ito literal. This is just a symbolic. Kasi mamaya papaglabas nyo rito, makakita kayo ng bundok, sabi ni Pastor Frank. Yung mga bundok, pag sinabi mong gumalaw, papagalawin sila. Nung titry ko rin yan, nabasa ako, sino nabasa ko ito? I can see the Dumas Mountain, be removed. Okay? Kaya lahat ng mga bundok na pinupunta ko sa probinsya, ilalatin ng bundok mo na sila. Magkataka ako, hindi maalis. Ito po kasi, hindi naman ito literal. During the time of Israel po, pag sinabing mga bundok, yung mga ganito, mga klaseng kwento, utusan mo yung mga bundok yan, yan po ay, ang ibig sabihin po niya, during the time of Jesus, yung mga matitinding problemang dumating sa buhay ng mga bawang tao. So hindi ko alam kung ano mga bundok na problemang dumating sa inyo ngayong hapong ito. Pero ang sabi dito, ano man klaseng matinding problemang dumating sa atin, ang sabi doon, whoever does not doubt in his heart, but believes in that what he says, it will come to pass, and it will be done for him. Therefore, I tell you, sa Lord, whatever you ask in prayer, believe that you receive it, and it will be yours. Ganun kapangyarihan yung Diyos na meron tayo. Na anuman hilingin natin sa Kanya, anuman matinding problema pinagdadaan mo ngayon, malapundok man ito,
Pero kaya mong utusan yan dahil mayroong Diyos na makapangyarihan ang tinatawag mo. Dahil lang, gano'n man kataas yung bundok na yan, wala nang mas tataas pa sa posisyon ng Diyos sa mundo ito. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, yung real strength na sinasabi ko is yung ating pananampalataya at paniniwala sa ating Diyos na buhay. Kasi meron kayo mga problema ngayon ng mga kalabundok na problema. Pero sabi nito, huwag ka daw magdududa. Ito ay napakapangyarihan ng verse kasi galing ito mismo sa bibig ng ating Panginoon. Ito po yung eksena na galing si Jesus papasok sa Jerusalem. At sumisito sila ng Hosanna in the highest. Pagkatapos noon, nagaling si Jesus, pagpasok niya sa templo. At pagkatapos ng templo na yun, yung mga eksena na yun, nakita niya yung fig tree. And after yung fig tree na yun, ito na yung eksena. At sinabi niya, truly I say to you, ano man whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea. Biro mo, saan ka nakita ng bundok na tinapon sa karagatan? Ibig sabihin, hindi siya literal, pero ganoon makapangyarihan pag ang isang tao ay hindi nagdududa sa kanyang puso. Alam mo, isa sa pinakamatinding problema ng tao ngayon, yung kanyang pagdududa. Pag ikaw nagduda na, wala nang mangyayari. Pag dudaan mo ng asawa mo, hindi naman wala nang mangyayari sa relationship niya. Sino naniniwala ang pagdududa, walang kapatutunguhan yan. Anong dahilan para magduda ka sa Diyos? Simula nung bata ka pa, binabantayan ka na niya, hindi ka niya pinababayaan. Wala mo nakikitang bagay na parang pagdudahan natin ng Diyos. Kasi na-improve na ng Diyos lahat ng mga matitinding bagay sa buhay natin. Kung yung pangit nating buhay nung napaganda niya, ano pa kaya yung ngayon at yung mga susunod na panahon hindi kaya pagkagay ng Diyos? Sa katabi mo lahat ng pangit sa iyo pagkagay ng Diyos. Sige, turo mo. Turo niya, tapos sabi mo lahat ng pangit sa iyo kaya pagkagay ng Diyos. Kaya ganyan katindi. So, sabi rito, ano man hilingin ninyo sa panalangin, kung, yung matindi rin ano man hilingin ninyo sa inyong panalangin, kung may pananala, kung meron kayong pananalig, ito ay mapapasayo. O ano man hilingin mo, sabi dito, ano man, kung ikaw, hindi, kasi meron na nanalangin, hindi naman nananalig. Ang sabi dito, kung ikaw ay nananalangin, at ikaw ay hindi nagdududa sa iyong panalangin, yun ay mangyayari sa iyo. Kaso ang problema sa maraming Kristiyano, hindi pa nananalangin, nagdududa lang. Di ba napansin natin? Pero kaya pag nanalangin ka, hindi mo na matuloy kasi mas nauna yung duda mo eh. Kung pa nanalangin, nauna lang yung duda. Sabi mo, hindi ka naman nagsasabog pag duda ka ng duda. Alam mo yung mga nagdududa, parang sa mga nagdadaras lang yan. Pero doon sa mga anak ng Diyos, pag alam mo, biro mo, anak. Ito sasabihin ko sa inyo. Kakaibang lakas ko. Biro mo, yung mountain, ipapanalangin mo, mountain. Malis ka dyan. Punta sa kaganan! Ay, ibang klase kalakasan yan. Walang kalakasan pwedeng magbigisin yan. Kung hindi, ang Panginoon lang. At ano lang gagawin mo? Mananalig ka at mananalangin. Simple lang ang gagawin mo. Walang orasyon, walang formula. Mananampalataya ka lang. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng mga matitinding problemang buntok sa buhay mo ngayon, mapamanalig ka lang, mawawala ka. Amen? Minsan, kulugo pa lang, nag-worry na kayo. Pero kulugo pa lang yan. Yung buntok kaya, sinriting ang daming bundok sa buhay mo ngayon. Sinriting ang daming bundok. Okay? Ang sabi doon sa Luke 17 verse 6, sabi ito, and the Lord said, if you have faith like a grain of mustard seed. Itong mustard seed na ito, hindi tayo tinatatanda nito. Wednesday, ito yung pinag-usapan natin. Yan, yung mustard seed. Ang hiling ng Panginoon gumamit ng illustration ng mga mustard seed. Yung mustard seed po, parang ano po yan eh. Alam niyo po yung ano po, napakaliit po na buto niyan eh. Ano ba yung pin? Yung pag mayroon ka pangalan, tapos may nilalagay kang pin. Tapos may ulo yung pin na yun, di ba? Ganun kaliit po yun. Ang sabi dito, and the Lord said, if you had faith like a grain of mustard seed, hindi nga sinabi na Lord. Ibig sabihin, yung pananampalataya maliit, okay? Katapat nun, bundok. Pero kung ganun pala mag-isip ang Diyos, yung malabundok mong problema, ipatatapat lang ng Diyos, mustard seed. Nung binabasa ko, grabe ka Lord, ang tindi mo. Ito ay pinapakita lang, hindi ito literal, pinapakita lang ng Diyos na ganun ako kalaki. Hindi ako maliit na Diyos. Konting paniniwala ko lang
konting faith lang ito ha. Itong classic faith na ito, para doon sa mga unang naniniwala. Yung katatanggap mo pa lang sa Diyos, hindi pa establish yung faith mo. Ito yung classic faith na yun eh. Yung kare-receive mo lang sa Panginoon ngayon, ngayon pa lang siya na-encounter, hindi pa establish yung faith mo. Konti pa lang. Pero pag yung in-apply mo na, may nangyayari na agad. Dahil hindi mo alam sa spiritual na mundo, kumikilos na ang Diyos sa iyong pananampalataya. At sabi ron, and the Lord said, if you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Pero, ano sabi ng Lord? Ikaw ang i-obey, hindi nga si Lord ang i-obey, ikaw mismo i-obey. Bakit? Yan nanampalataya ka lang. Lahat na nanampalataya sa Diyos, sinusunod. Ano man sabihin mo? Anong ginawa mo? Nanampalataya ka lang sa Diyos. Ito yung lakas na sinasabi ko sa inyo ngayong bagong ito. Hindi ito maibibigay ng lakas ng mundo. Ito ay makukuha mo lang sa inyong pananampalataya sa Panginoon Jesus. Ito ay makukuha mo lang sa inyong pananampalataya sa Diyos. Kung yung pamilya mo, hindi mo madala sa Diyos, tingin mo para malabundok na ito, paano ba ito mga kamag-anak mo para hindi ko madala? Sabihin mo sa Panginoon, huwag ka magtutuda, manalangin ka, siya ay tutugon sa iyong mga panalangin. Sino nito naniniwala lahat na may utang mga kabayan? Sino nito lahat ng alam mo yung parang imposible na kaya bang gawin posible ng Diyos? Amen. So dapat sa amen pa lang may faith na kayo. Amen ba? So what is real strength? Real strength is the ability that can move mountains. Yun yung real strength. It is the ability that can move mountains. Whether it is symbolic or literal, pero real strength is the ability that can move mountains. Ano nagpapamove ng mountains? Ano ang nagpapamove sa kamay ng Diyos? Ano ang nagpapamove sa puso ng Diyos? Walang iba yung pananampalataya. Hindi mo ma-impress ang Diyos sa iyong pag-ibig sa Kanya. Parang wala na wala ka akong nakita sa Bible na sinabi ng Diyos, uy, na-impress ako sa pag-ibig mo sa akin ha. Hindi, nabasa ko na yan. Pero ganito lagi sinasabi ng Diyos, wala akong nakita katulad mo ng ganyang klaseng pananampalataya. Pag ang tao ay naniniwala sa Diyos, doon napapakilos ang kanyang kamay. Sino nitong gusto niya mapakilos ang kamay ng Diyos? Para lahat ng bundok sa buhay mo kaya mawala. Ang hirap kaya na may bundok sa buhay, hindi ka makadaan-daan. Subukan mo pag-isip mo pa lang, yung pintuan mo, puro bundok na. Kaya hindi ka makalabas-labas ng bahay kasi yung malabundok mong problema, sinasabi ko na eh. No, grabe, pag-isip mo pala, ang daling bundok ko. Di ba? Pag-isip mo, grabe, hindi ko makalis to ah. Kaya yung buhay mo, apektado ka, ang hina-hina. Ang hina-hina mo. Sabihin mo sa katabi, hindi talaga bagay sa'yo nangihina. Anak-anak Diyos eh. Amen? Sino rito yung magulang ka, tapos nakita mo yung anak mo, malnourished. Kung kita mo yung anak mo, hindi makatayo. Wala, bakit hindi ka makatayo? Wala, nangihina ako eh. E paano hindi makihina? Hindi ko pinapakain. Kaya nangihina. Di ba, bilang mga magulang, ayaw mo makita mga anak mo nangihina. Gusto mo malakas sila. Gusto mo healthy sila. Ganun din ang mama mo sa langit. Ayaw niya nakikita nangihina ka. Kung mo sa katabi mo, grabe, di bagay sa'yo nangihina. Okay? Apiran mo yan. Apiran mo yan. Apiran tayo. Sabi mo, hindi bagay sa'yo nangihina. Okay? So, alright. So, yun ay kultura nila during the time of Jesus. Pag sinabing mga mountain, siya po ay yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Pero ito tanong eh. Ito yung reality. At ito ay tanong ko sa Diyos. Alam niyo, kung nanamnamin natin ang mga salitang ito, kung nanamnamin lang natin ang problema sa mga maraming Kristiyano ngayon, hindi, pag binasa yan, hindi naman ninanamnam. Dinadaanan lang. Nabasa ko na, tapos na yung aking, yung aking kota. Sabi ni Pastor Ron, araw-araw magbasa kami ng Bible. Nagbasa na ako, ano ngayon? Masang gano'n lang tayo eh. Pero yung pagnanamnam, yung talagang, yung damang-dama mo, yung salita ng Diyos, parang hindi na nangyayari ngayon sa mga Kristiyano. Kasi ang goal ng iba, basta makapag-devotion lang, Kaya pagdating ng mga malabundok na problema, nakakarantay. Kasi, at saka sila maghahanap ng verse na wala sa ano ba yun, yung mountain? Pag may problema na, at saka yung mountain, hanapin ko yung, naalala ko yun eh, pinis ni Pastor Pratt yun eh. 3 months ago yun eh. Lord, yung mountain, saan ba yun? Minsan gano'n tayo eh. Kaya nag-aahanap tayo, tsaka mo hahanapin yung mountain. Kasi the problem of a lot of people, pag may
Bible verse sila nabasa ganyan, wala lang, dumadaan lang sa kanila. Hindi realidad sa kanila, parang fairy tale. Hindi realidad sa kanila, parang lang mga myth, parang gano'n. Basta parang nabasa lang nila. Cinderella, Snow White, gano'n. Parang gano'n lang eh. Alam mo, kung nalamdamin lang natin ang mga salita nito ng Diyos, sapat na ito eh, para sa kalakasan ng ating mga buhay. Kung nalamdamin mo lang ito at maiintindihan mo lang itong mga salita ito, sapat na sapat ito para lumakas ka. Kung nalamdamin mo lang, kung siseryosohin mo, kaso pag hindi mo sineryoso ito, siseryosohin ka ng demonyo, bibigyan ka ng maraming problema. Pero isang problema mo pa lang, hirap pa lang, mister mo pa lang, hindi mo na kaya gawin yan. Patinding bundok na yan. Mister mo pa lang yan. Eh yung anak mo lumalaki, tapos nagiging drug-addict, patay kang bata ka yan. Matinding problema yan. Pero ako naniniwala, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, ano magtugtog, ayaw tanggalin ng Diyos. Amen? So real strength is, itong tanong ko eh, sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka ba ikaw? Yes. Tanongin mo yung sarili mo ngayon, naniniwala ba ako dito sa sinasabi mo? Eh ano sabi ng Diyos? Ang puhunan mo lang, manampalataya, huwag kang magdududa. Yun lang tatang. Alam mo, meron ka lang tatanggalin na yung umatin nito. Ito, isulat nyo ito. Ang tatanggalin ko sa buhay ko ay yung pagdududa sa salita ng Diyos. Tanggalin mo yan. At pangalawa, patandaan mo, simula ngayon, maniniwala ako sa lahat ng sinasabi niya. Alisin mo pagdududa mo. Amen? Buti pa yung mga sabon, pinagkakatiwalaan ninyo. Hindi na ko si Hana, naniwala lang, pumuti ko. Kasi hindi niya ni Hana, hindi naniwala lang yan. Hindi pa si Lord yan, sabon pa lang yan. Kayo ang mahana, bakit kami? Bakit ano tayo minsan? Bakit ano tayo minsan? Pag sabon, pinaniniwalaan natin. Minsan gano'n tayo. Pag ganito mga tao, sa totoo lang, mga kapatid, mga minamahal, gano'n tayo. Pag tayo may karamdaman, tapos may nagbigay sa inyo ng leaflet, kunyari, gamot sa ganito, gamot sa ganyan. Ito pala gamot sa ganito to. Eh, meron ka sakit, kunyari may hepa ka, tapos may nagbigay sa iyo, kung pala ka sa atin. Pumunta ka sa mall, bigla may nagbigay sa iyo, ganyan. Gamot sa hepa B. Sasabihin mo sa mismo, may solusyon na. Gamot sa hepa B. Pero hindi mo naman alam kung saan galing yung leaflet na yun. Basta sinabi lang sa'yo, gamot sa hepa B. Ikaw naman, please, pero pagdating sa Bible, kaya ito, Pastor, pero hindi mo naman alam. Eh yun, doon pa lang sa leaflet na yun, nananampalataya ka na eh. Hindi pa Diyos gumawa nun. Para wala akong gusto mo yun. Pero ang gusto ko mangyari ngayon, ang panalangin ko sa mga kapatid, dito sa ating church, na pag meron tayong nabasang ganito, nanamdamin ko talaga to. Hanggang sa pagtulog ko, talagang babasahin ko to mamaya. Hindi lang ako umatin ngayon para makapag-service, pero hanggang sa pagtulog ko, bago kami matutulog, gigising yung bago matulog yung aking mga anak, babasahin namin to, sasabihin mo, ito sabi ng Diyos itong linggo na to, marami na naman tayong bundok na pagdadaanan. Siyempre ito yung Lunes pa lang, may bundok na agad. Diba? Pero sabi ng Bible, huwag kang magdududa, manampalataya ka lang. At sabi sa Mark 16, 17 to 18, sabi nito, ito yung mga matitinding verse, pero parang hindi na nangyayari ngayon sa panahon natin. And these signs will accompany those who believe. Puro believe. Ang daming believe dito sa Bible. Sa totoo lang. For God so loved the world that whoever believe, puro believe. Sasabihin ng Ama, believe in my Son. Puro believe. Sabi sa katabi mo, believe it or not. Believe it or not lang talaga eh. Ang laban na lang ito, maniwala ka sa Panginoon. And this, sabi nito, and these signs will accompany those who believe. In my name will cast out demons. They will speak in new tongues. Kaya yung kami narinig minsan na nagpipritalo, sure, kasika, makakante. Yan yung mga yun eh, yung isa sa mga sign. Ito pa yung mga matitindi. Mga eksena, they will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison, grabe na to, it will not hurt them. They will lay hands on the sick, they will recover. So tingnan natin itong verse na ito. Gusto ko tingnan natin doon. At ano ito yung una? And these signs will accompany. Ibig sabihin ito, itong mga ganitong mga klaseng mga bagay,
ay susunod sa buhay mo, ibig sabihin, pag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, kakambal mo na to. Ikaw naniniwala sa Diyos kay Jesus Christ. Ibig sabihin, lahat ng ito pwede mangyari sa buhay mo dahil sasamahan ka daw nito mga bagay na ito. At itong klase mga bagay ay beyond normal, beyond physical, beyond the natural. Why? Because these are not just an ordinary problem. So tingnan natin yung cast out demons. Nararanasan na ba ng mga born again nito? Yes. Kami ni Pastor Tibet, nakakaranas kami yan. Napipulis kami, kumakakat, mga demonyo sa harap namin. Sabi ko sa Pilipinas, katakalin lang to. Ba't meron dito? Sa Aklan, nung pumunta kami, grabe yan. Si Pastor Tibet, si Sister Celi Laura, makakalaban ko niya. Nasa si Sister Celi Laura. Sister Sonia, nandun din. Si Ruth, nandun din. Nasa speaking tongue bigla si Ruth. Diba? Talagang grabe, nasaksiyan mo yun. Diba? Hindi na atmosphere. Yung strength na yun, hindi kayang ibigay ng mundo. Walang mundong pwedeng magbigay sa inyo ng lakas para mapalaya sa mga demonyo. That is a ordinary strength. That is an extraordinary strength. Hindi sa ordinary. Ito yung sinabi ng Diyos. O sasamahan kayo na itong mga to, they will accompany you. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison. Ito gusto kong tingnan natin ito, yung if they drink any deadly poison. Kung hindi naman gagawin pag-uwi nyo, sabi ni Pastor Frank, hindi mo kami laon. Beyond the natural, Lord, I have faith in you. Okay, mga anak, okay, open your mouth. Okay, you will drink deadly poison because the Bible says, if any will drink deadly poison, it will not harm you. Okay? Ito po ay accident, hindi ito intentional. Hindi ito intentional. Alam niyo po ba, may nag-apply nito sa Amerika, panoorin niyo sa YouTube, ang pangalan ng pastor ay Jim Jones. Etong si Jim Jones, ang kanyang pastor siya, pag nakita niyo sa YouTube, ang poging pastor, mga artista talaga. Talagang grabe, naka-rayman pa, ang member niya, libre. Dinala niya lahat yung member niya sa mundo. At sabi niya, naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Sabi ng pastor, yes, pastor! Ang lahat ng hindi maniniwala. Alam niyo lahat ng hindi naniniwala, pinatay nila. At hindi ka uminom ng lason. Pinainom niya lahat yung member niya ng lason. Amerika po, nagpapasalin ng mga. Alam niyo po, nag-inuman lahat sila. Patay yung mga bata. Sabi ko yung pastor ko. In-apply ito. Hindi, grabe talaga. Tapos sila yung huling uminom. Dead bull sila lahat. Meron po kayo mag-alala, yung mga tubig dyan, okay? So, mineral water po yan. Wala akong lasok dito. Amen? So, yun po. What I'm trying to say is, ganito ka-powerful ang lakas na binibigay ng Diyos. Yung mga bagay na pangkaraniwan, kaya mong pagtagumpayan kasi mayroong sumasama sa buhay mo. May nag-aakampayan sa buhay. For some, this is literal, pero marami na nakaranas. For some, this is literal, kasi marami na nakaranas na ito. Katulad na sinabi ko kanina, we experience casting out demons. Amen? Pero itong mga serpents, mga poison na ito, di pa naman ako nakakaranas ng mga poison, praise God. Kasi sa probinsya, alam niyo po, sa spiritual warfare na tinatawag, minsan sa probinsya, yung siyempre may kalaban tayo, kingdom of darkness. We have an enemy, the devil. Pag may mga missionary, minsan itong mga nasa witchcraft, etc., minsan papakainin ka nila ng kung ano-ano, na meron kung ano-ano dyan. Amen? Pero alam niyo yun, ano man gawin nila pag ikaw ay meron kapangyarihan ng Diyos, walang mangyayari sa atin. This kind of strength comes from God. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo yung lakas ng Diyos. Okay, so ito po maganda dyan. Kung ang mga salita ng Diyos na ito, yung mga binabasa natin, ay ating isinasa puso, alam niyo, pag isa sa puso lang natin itong mga Bible verse na ito, wala kang nakikitang dahilan para manghina ka pa. Wala akong nakikitang dahilan. Kasi sinasabi niya ng Diyos, konting faith lang meron ka, konti lang. Sabihin mo sa mulberry tree, na siya, ma-approve yan. Pwedeng mangyari yan. Pag mayroon kang ganyang pananampalataya, ikaw na ang pinakamalakas at ako sa unang. At gusto ko sabihin sa inyo, hindi lang ito pang